Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang western and action movie, na pinamagatang, Appaloosa, na ipinalabas noong 2008. Ang pelikulang ito ay nagaganap sa Wild West kung saan nagtagpo ang landas ng dalawang kahangahangang lalaki. Una, si Virgil Cole, isang veteranong gunslinger na nagtatrabaho kapalit ng pera. Sumunod naman si Everett Hitch, isang nagtapos mula sa West Point na mas pinili ang ligaw na kanayunan kaysa sa mahigpit na buhay militar. Una silang nagkakilala mga 12 taon na ang nakalipas noong buong tapang na sinuportahan ni Everett si Virgil sa isang matinding labanan. Mula noon, naging magkaugnay ang kanilang mga buhay, at kusang naging tapat na kasama ni Virgil si Everett. Pero hindi lang basta karaniwang mga gunslinger ang dalawa, ginagamit lang nila ang kanilang mga armas kapag nasa panig sila ng batas. Naging tagapagtanggol sila ng mga bayan na nalulunod sa kaguluhan, at kinukuha sila upang ibalik ang kaayusan sa mga lugar na walang batas. Dinala sila ng kanilang paglalakbay para sa katarungan sa isang kawili-wiling tao na nagngangalang Randall Bragg. Siya ay isang makapangyarihang tao sa mga ligaw na lugar sa labas ng tahimik na bayan ng Appaloosa. Si Bragg at ang kanyang mabangis na grupo ay parang madilim na ulap ng takot na bumabalot sa lugar. May sarili silang mga patakaran at kakaibang paraan ng pamumuhay. Isang araw, nagpa siya ang sheriff ng bayan at ang kanyang dalawang kasama na labanan ang pagiging walang awa ni Bragg. Sinubukan nilang arestuhin ang dalawa sa mga tauhan ni Bragg dahil sa isang karumal-dumal na krimen, ngunit hindi nila alam na isang trahedya ang kanilang pinasok. Si Bragg, na pinapatakbo ng kanyang kalupitan, ay nagdesisyong kumilos sa sarili niyang paraan, at nag-iwan ng bakas ng karahasan at kamatayan. Isang batang manggagawa sa rancho ang nakakita sa lahat ng ito, isang tahimik na saksi sa karahasang nagaganap. Sa gitna ng mabagsik na Wild West, nagsama-sama ang mga pinuno ng bayan upang makipag-usap kina Virgil at Everett. Ayaw man nila, wala na silang ibang pagpipilian. May mahigpit na kondisyon si Virgil, sundin ang kanyang mga patakaran ng walang pagtutol, o umalis na lang sila. Dahil wala nang ibang opsyon, napilitan ang mga pinuno ng bayan na tanggapin ang mahigpit na mga hinihingi ni Virgil. Nang maglaon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa isang bar sa bayan. Nangyari ito nang ang dalawa sa mga tauhan ni Bragg ay kumilos ng bastos at umiihi sa sahig. Palaging mapagmatsyag sina Virgil at Everett, kaya't nilapitan nila ang dalawa at binalaan silang tumigil o mapupunta sila sa kulungan. Ngunit walang pakialam ang mga pasaway sa babala, sa halip, naglabas sila ng baril at tinutukan si Virgil, na humantong sa isang madugong engkwentro. Kasabay nito, may isang agresibong lalaki ring hinarap si Everett na lumabas mula sa isang lihim na pintuan. Kinabukasan, dumating sa bayan si Bragg at ang kanyang mabagsik na grupo. Nagtipon sila sa isang maliit na bar para harapin sina Virgil at Everett. Sinubukan ni Bragg na makipag-ayos pero hindi na tinag si Virgil. Hindi pa rin niya malimutan ang kanyang kaibigan na dating sheriff, kaya naging matigas ang kanyang paninindigan. Lalong tumitindi ang tensyon, kaya idineklara ni Virgil na simula ngayon, bawal na ang sino mang may dalang armas sa bayan. Pagkatapos nito, dumating ang isang bagong tauhan, si Allison French, na bumaba mula sa tren. Kaagad siyang napansin ni Everett at tila nabighani. May munting interes sa kanyang isipan, kaya tahimik niya itong sinundan papunta sa isang maliit na kainan. Pagdating doon, naroon na si Virgil na tahimik na kumakain ng agahan. Sa simpleng kainan na iyon, tila may tahimik na kompetisyon sa pagitan ng dalawang lalaki, parehong gustong makalapit kay Allison. Pero si Virgil ang unang kumilos. Dahil sa kanyang kuryosidad, ipinakilala niya ang sarili bilang marshal ng bayan. Ngumiti si Allison at bahagyang nakipagbiruan. Upang mapabilib siya, inimbitahan siya ni Virgil na ipamalas ang kanyang talento sa musika sa lokal na hotel at inalok pa siya ng libreng matutuluyan. Pero si Allison, na ayaw mapunta sa alanganin na sitwasyon, ay magalang na tumanggi sa alok na trabaho. Sa opisina ng batas, nag-usap sina Everett at Virgil tungkol kay Allison. Medyo pabirong nagsabi si Everett kay Virgil tungkol sa nararamdaman nito. Ngunit biglang nahinto ang kanilang pag-uusap nang may mapansin silang mga nakasakay sa kabayo sa burol, tahimik na minamasdan ang bayan ng Appaloosa mula sa itaas. Determinado silang alamin kung ano ang nangyayari, kaya umakyat sila roon. Pagdating sa tuktok ng burol, nagkaroon ng tensyon. Ginamit ni Virgil ang dulo ng kanyang baril para ipakita na hindi siya naniniwalang may kapangyarihan pa si Bragg, hindi sa bayan at lalo na hindi sa mga liblib na lugar sa paligid.
Sa maliit na bar, biglang nagalit si Virgil. Bigla siyang tumayo at sinugod ang isang maingay na lalaki na nagsalita ng bastos sa harap ni Allison. Nagsimulang manuntok si Virgil, kaya kinailangan ni Everett na pumagitna para pakalmehin siya. Makikita mong may matibay siyang paninindigan sa tama at mali, at hindi siya nahuhulog sa mga bagay na nasa gitna. Karaniwan siyang kalmado, pero kapag naging komplikado ang sitwasyon at may nanggugulo, nagiging isang matinding puwersa si Virgil. Maya-maya, humingi ng tawad si Everett sa lalaking nabugbog at inalok ito ng inumin. Nang tanungin kung bakit si Virgil mismo ang hindi humihingi ng paumanhin, ipinaliwanag ni Everett ang tungkol sa kanyang kaibigan. Si Virgil ay isang taong kumikilos, hindi pala salita. Kung gusto ng bayan ang kanyang proteksyon, kailangan nilang tanggapin ang parehong maganda at di magandang bahagi niya, dahil ang nakuha nila ay ang tunay na tao, hindi isang kathang-isip na alamat. Lumipas ang mga araw at linggo ng tahimik. Isang umaga, habang sila'y nag-aalmusal, bumaba si Allison mula sa itaas kasama si Virgil. Kitang-kita sa lahat na malapit sila sa isa't isa. Kahit walang salita, halatang magkasama sila buong gabi. Masayang ibinalita ni Allison na balak ni Virgil na magpatayo ng bahay para sa kanila sa bayan, kung saan sila mamumuhay bilang magkasintahan. Nabigla at medyo nalungkot si Everett, pero taos-pusong binati ang dalawa at nanahimik na lang. Ngunit biglang naputol ang mapayapang umaga sa pagdating ni Joe Whitfield na may dalang mabigat na balita. Nasaksihan niya ang malupit na ginawa ni na Bragg at ng kanyang grupo, at handa na siyang tumistigo. Tiniyak ni na Virgil at Everett na talagang desidido si Joe dahil magiging mahirap ang laban na ito. Nang makumpirmang handa siya, sinimulan nila ang misyon para dalhin si Bragg sa hustisya, at nagsimulang gumalaw ang mga pangyayari patungo sa isang matinding harapan. Natagpuan nila si Bragg malapit sa isang panlabas na palikuran at pinabalik siya sa bayan, kasama ang kanyang grupo na walang ganang sumunod. Ngayon, bantay sarado na si Bragg, at sa kasamaang palad, inilagay siya sa selda katabi ni Joe. Paulit-ulit siyang nagbabanta at tinatakot ang binata. Samantala, abalang-abala si Virgil sa pagpapatayo ng bahay ni Allison bilang patunay ng kanyang pagmamahal. Pero may ilang bagay na gusto ni Allison na hindi niya kayang gawin, kaya ipinadala niya si Everett para tumulong. Nang dumating si Everett sa bahay ni Allison, may nangyaring nakakagulat. Bigla niya itong sinunggaban at hinalikan ng walang babala. Sa ilang sandali, pareho silang nagpadala sa kanilang nararamdaman, pero dahan-dahan na itinulak siya ni Everett, pinaalalahanan siyang pareho silang may pananagutan kay Virgil. Nasaktan at nadismaya si Allison, kaya pinalayas niya si Everett. Nagpasya si Everett na huwag sabihin ito kay Virgil, pero nakipag-usap siya sa isang kilalang babaeng bayaran. Binalaan siya nito na maaaring sabihin ni Allison kay Virgil ang nangyari, pero baka hindi maganda ang pagkakakwento nito. Sa kanilang opisina, dumating ang dalawang karagdagang alagad ng batas, kasama ang isang hukom. Nag-alok silang tumulong na bantayan si Bragg. Nagpasalamat si Virgil at sinabing masaya siyang naroon sila. Samantala, dumating sa bayan ang matitigas na magkapatid na Shelton. Kilala silang bihasang bayaran na hitman at handang tumanggap ng anumang trabaho, legal man o hindi. Matapos ang maikling pag-uusap, ipinakita ni Virgil kung sino ang tunay na masusunod sa lugar. Matapos mapagkasunduan ang lahat, nagtungo ang magkapatid na Shelton sa lokal na hotel, kasabay ng pag-alis ni na Virgil at Allison para sa isang tahimik na picnic sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo. Nagsimula ang paglilitis, at sinabi ng lahat ng tauhan ni Bragg ang magagandang bagay tungkol sa kanya. Pero mas malakas ang ebidensyang iniharap ni Joe. Kahit magarbo ang talumpati ni Bragg, hindi niya matatakasan ang hatol. Matapos tumistigo si Joe, nag-aalala ang hukom para sa kanyang kaligtasan. Sinabihan siya ni Sophie na sumakay na sa kanyang tren at lisanin ang bayan. Iniutos ng hukom na dalhin si Bragg sa ibang lungsod upang doon isagawa ang bitay. Nang ibaba ang mabigat na hatol, tiningnan ni Bragg ang magkapatid na Shelton ng nakakatindig balahibo. Habang nasa biyahe sakay ng tren, payapa ang lahat hanggang sa biglang huminto para kumuha ng tubig. Bigla ring lumitaw mula sa ilalim ng tren ang magkapatid na Shelton, dala si Allison na nakatali sa kabayo. Ipinahayag nila ang malinaw na kondisyon, palalayain si Allison kung palalayain din si Bragg. Nahihirapan si Virgil sa desisyon, pero pumayag siya sa hinihingi nila, sa kondisyong palalayain nila si Allison. Labis itong ikinainis ni Virgil dahil nawalan siya ng bilanggo. Nagsimula siyang maglakad upang sundan sina Bragg, Allison, at ang magkapatid na Shelton.
Samantala, bumalik si Everett sa tren upang kunin ang ilang kabayo. Pagkatapos ng buong araw na habulan, sa wakas ay nakasakay na si Virgil sa kabayo at naabutan niya ang grupo. Lalong tumindi ang tensyon nang muli silang nagkasalubong. Habang nakakapit ang tensyon sa paligid, isang grupo ng mga katutubong Amerikano ang lumitaw sa malayo. Nagkatitagan ng may pag-aalala sina Virgil at Everett, pero laking gulat nila nang makita sina Allison at Bragg na naglalaro sa ilog na parabang walang pakialam, halos walang saplot si Allison. Hindi nagtagal ang kanilang pagkabigla dahil papalapit na ang mga katutubo, at malinaw na plano nilang umatake. Kailangang ipagtanggol nina Virgil at Everett ang grupo. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa nilang patumbahin ang isa sa mga kabayo ng mga katutubo. Sa kasagsagan ng labanan, nakipagkasundo si Virgil sa magkapatid na Shelton. Panandalian nilang isinantabi ang kanilang mga alitan, mas mahalaga ang mabuhay. Kaya't nagkaisa sila upang makaligtas sa panganib. Nagkasundo silang pag-usapan na lang ang kanilang mga problema sa ibang pagkakataon. Habang naka-duty sila bilang mga bantay, lumapit si Allison kina Virgil at Everett. Halatang takot siya habang inaamin ang pagkakamaling nagawa niya. Ikinuwento niya ang kanyang pagiging marupok at may bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Virgil at Everett. Tinanong ni Virgil kung sa palagay niya ay uulitin pa ni Allison ang ganoong klaseng pagkilos. Direkta pero malalim ang sagot ni Everett, sinabi niyang kailangan ni Allison ng isang lalaki. Ang ibig niyang sabihin, naghahanap si Allison ng tunay na koneksyon sa isang tao. Habang naghihintay ng posibleng panibagong pag-atake, nagbigay si Everett ng isang malalim na obserbasyon. Napagtanto niyang hindi mapagbigay si Allison, gusto lang nitong maramdaman na espesyal siya sa isang tao, kahit pa iba-iba ang taong gusto niya sa paglipas ng panahon, parang isang leader ng Cowen. Sinabi ni Virgil kay Everett na may malalim siyang nararamdaman para kay Allison at mahalaga ito sa kanya, kahit pa sa kabila ng mga pagkukulang nito. Sa huli, lumapit si Allison sa kanilang usapan, halatang kinakabahan. Nang sinabihan siya ng mga lalaki na ang takot ay bahagi ng kanilang trabaho, nagsimula siyang magbukas ng loob at inamin na palagi siyang takot na mawalan ng lahat at mauwi sa wala. Bilang tugon, nangako si Virgil na poprotektahan siya at babantayan hanggat kailangan niya ito, na lalo pang nagpapatibay sa kanilang samahan kahit maraming hindi tiyak sa paligid nila. Habang papunta sina Virgil at Everett sa stockyards para harapin ang magkapatid na Shelton, may natuklasan silang nakakagulat, ang marshal ng bayan na pinagkatiwalaan nilang magbantay kay Bragg ay kamag-anak pala ng mga Shelton. Isang masaklap na twist ng kapalaran, at ngayon, magkakampi na ang marshal, si Bragg, at ang magkapatid na Shelton laban sa dalawang alagad ng batas. Agad na kumilos si Virgil at binaril ang isa sa mga magkapatid pati ang tiwaling marshal. Kasabay nito, inaasikaso ni Everett ang isa pang kapatid. Naiwan si Bragg na nag-iisa, ngunit nakatakas siya habang nakasakay sa kabayo. Nasugatan sina Virgil at Everett pero sa kabutihang palad ay hindi sila malubhang nasaktan. Dali-daling lumapit si Allison kay Virgil, takot na baka mamatay na ito. Makalipas ang ilang panahon, natapos din nila ang pagpapatayo ng bahay. Ang kaliwang tuhod ni Virgil ay permanenteng nasira at kailangan niyang magsuot ng brace bilang suporta. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, pati na ang mga pagkakamali ni Allison, nakahanap pa rin sila ng mga sandaling puno ng halakhak at kasiyahan. Ngunit dumating ang isang balita mula sa mga pinuno ng bayan na labis nilang ikinabigo, pinatawad si Bragg ng Pangulo ng Estados Unidos. Laking gulat ng lahat, dahil kahit madalas sabihin ni Bragg na may koneksyon siya sa Pangulo, iniisip ng karamihan na gawa-gawa lang iyon. Lumipas ang ilang panahon at muling nagpakita si Bragg sa bayan, at tila ibang-iba na ang itsura. Nakasuot siya ng mamahaling damit at mukhang isang kagalang-galang na Ginoo, malayo sa dati niyang anyo. Sinabi niyang nais na niyang baguhin ang kanyang buhay at binili pa nga at inayos ang lokal na hotel. Ngunit walang nakakaalam kung saan niya nakuha ang pera para sa lahat ng iyon, kaya nagtaka ang mga tao kung totoo nga ba ang kanyang pagbabago. Sinubukan ni Bragg na ayusin ang relasyon nila ni Virgil pero tinanggihan siya ni Virgil. Tila may malaking impluwensya si Bragg sa mga pinuno ng bayan, kaya nagmumukhang malapit nang matapos ang panunungkulan ni Virgil bilang marshal. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Virgil at Everett. Napagtanto ni Everett na kakaunti na lang ang mga oportunidad para sa tulad niya sa Appaloosa. Ngunit determinado si Virgil na manatili dahil kay Allison at sinabi niyang pwedeng umalis si Everett kung kinakailangan.
Nalungkot si Everett nang malaman niyang pumunta si Allison sa kwarto ni Bragg sa hotel. Mukhang nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan, at kahit hindi mukhang masaya si Allison, sumasabay siya sa mga pagbabagong nangyayari sa bayan, na labis na nakakabagabag para sa lahat. Kinabukasan, hinarap ni Everett ang isang malaking desisyon. Ibinigay niya ang isang espesyal na kwintas sa babaeng bayaran at may ibinahagi siyang mahalagang bagay. Inamin niyang pinagsisisihan niya ang isang bagay na ginawa niya noon, ang nag-iisang pagkakataong pumatay siya ng tao nang hindi siya naka-duty bilang alagad ng batas. Labis siyang nadismaya sa sarili, at sinabi niya sa babae na siya'y aalis na. Kinuha niya ang kanyang kabayo at nagtungo sa hotel. Sa maliit na bar ng hotel, ginawa ni Everett ang isang mahalagang hakbang. Inilapag niya ang kanyang badge at baril sa counter, isang simbolo na tinatalikuran na niya ang pagiging alagad ng batas. Determinado siyang hinarap si Bragg, sinuntok ito at hinamon sa isang duelo. Mas lalo niyang pinagalit si Bragg sa pamamagitan ng pagsampal at pagsabi ng masasakit na salita na tumama sa kanyang pride. Pagkatapos, lumabas si Everett at naghintay na lumabas si Bragg. Ramdam na ramdam ang tensyon. Naguluhan si Virgil sa biglaang pagbabago kaya tinanong niya si Everett kung ano ang dahilan. Ngunit hiniling ni Everett na tumabi si Virgil at sinabi niyang ito ang tanging pagkakataong may hinihingi siya rito, kahit kailan ay hindi pa siya humiling ng kahit ano. Mabilis na naganap ang matinding salpukan, nauwi ito sa pagkamatay ni Bragg. Hindi nasaktan si Everett, at kinuha niya ang kanyang kabayo sa kanilisan ang Appaloosa. Nagtapos ang kwento sa pag-iisip ni Everett tungkol sa mga nangyari. Alam niyang dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng pagkakataon sina Allison at Virgil na ayusin ang kanilang relasyon. Habang papalayo siya mula sa bayan, sinisimulan niya ang isang paglalakbay upang mas makilala ang sarili, iniiwan ng isang bayan na puno ng kasaysayan at mga suliranin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.